Buntis Kabie, pangatlo na ito. Buntis ako. Doctor. Impossible ito, Doc. Kakahiwalay ko lang. Narinig mo ba yon? Hiwalay na tayo. Umalis ka. Pareho tayong pinalayas ng pamilya. May mukha ka pa bang bumalik dito? Nakakahiya talaga. Nga, isang babae na hindi makapagbuntis. Noong araw, pumasa ako sa kolehiyo. Dahil sa pera, kinakasal ako kay Sang Dakiang. Gayon, kahit ang bahay hindi ko na mabalikan. Pero kahit ano pa man, maghanap buhay at mag-aral. Para maging maayos ang buhay. Chengpin, bilang doktor at kaibigan, tungkulin kong ipaalala na ang pamilya ninyo ay may kondisyon na kawalan ng anak. Pagtungtong mo ng 30, kung di ka pa nakakahanap ng babae, baka hindi ka na magkaanak. Kailangan ko munang makahanap ng babaeng gusto ko. Xiao Hui, tiyak na okay lang ba magtrabaho dito? Kingjing, maraming ganitong health center sa lungsod. Ang bawat technician ay sinanay bago magsimula, para lang magmasa at mag-alaga ng kalusugan. Tingnan mo ako, matagal na akong nagtatrabaho dito, okay naman ako diba? Alam kayo, pero, Bakit? Gusto mo pa bang bumalik sa probinsya? Ayaw ka ng kapatid mo at ng asawa niya pati ng dating asawa mo. Parang vampira silang susulpot sa'yo. hindi ako babalik. Kailangan masipag mag-ipon para sa tutorial classes at subukan sa kolehiyo. Turn off. Manager Yang, Boss Liu, andyan ba si Kuya Liu para sa masahe? At saka, huwag pumasok ang iba sa aking court. Huwag kang mag-alala, Jilu. Noong nakaraan, may technician na pumasok sa kwarto ninyo at natanggal na siya. Pinagbawalan ko na lahat ng babaeng technician pumasok doon. Walang problema. Parang familiar itong babae. Mangga ka. Salamat. Dumating na si Manager Yang. Hindi ko akalaing mahahawakan siya ni Lulu. Mukhang dumating na ang taong pupukto sa kanyang lahi. Sa wakas nandito na. Manager Yang, ipamasahe si MR Lu sa babaeng therapist na ito. Gusto ni MR Lu ng lalaki na therapist, baka magalis siya. Sagutin ka una, sundin Montag na lang. Si Lao Liu na palaging nagmamasahe kay MR Lu ay nakalive, magaling ka at tahimik. Ikaw na magmasahe kay MR Lu. Pero ayaw ni MR Lu ng babaeng therapist. Lahat ng babae na nagmasahe sa kanya ay natanggal. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Ang galante ni MR Lu. Pag ginawa mo ng maayos, may tip ka. Bilisan mo. Sige. Bakit ka naglagay ng pabango? Abala ka sa trabaho, sobra ang stress mo. Makakatulong ito sa pagpapahinga mo. Nakakabuti ito sa sirkulasyon. Hindi ka naman allergic diyan. Siguradong magtatagumpay ka. Alis na ako, enjoy Montag lang. Sige, puna na. Tatay Liu. Medyo mainit ang ulo ko nitong mga araw na ito. Sakit ang balikat at likod ko. Palakasin mo ang diin ngayon. Bakit ang init ngayon? Tatay Liu. Mali ang puwersa mo. Inaayos ko ang mga points tulad ng Feng Men at Qianzong.
Nakakatulong ito sa pagpapatibay ng atay at bato. Sino ka? Sino nagpaalam sa'yo na pumasok? Hindi mo alam bawal ang babae sa room ko. Akao. Ang lakas ng loob mong akitin ako. Hindi, Mr. Liu. Nandito ako para magmasahe sa'yo. Nakakagulat, hindi ako inis sa kanya. Nagkakaroon ng reaksyon ang katawan ko. Anong nangyayari? Ikaw ang nagboluntaryo. Akao. Sige. Gaano karami ang gusto mo? Tinutukoy ba ni Mr. Liu ang tip? 30 yata ay hindi marami. 3 milyon. Hindi. Bibigyan kita ng 3,000. Bibigyan kita ng 3 milyon. Unang beses mo ba? Sakto, una ka rin. Akao rin, di ko alam ano nangyari. Kailanman hindi pa nangyari ganito. Baka Akao at Asai Zhongdachi sa loob ng maraming taon di pa nagkaroon. May 30 milyon dito. Sapat na para maginhawang buhay. Mr. Liu, hindi Akao by Nibalay. Manager yung nagbigay ng trabaho para imasahe ka. Yung sinabing 30 ay akala ko ito'y tip na ibibigay mo sa akin. Alam ng lahat na hindi pwede pumunta ang babaeng therapist sa kwarto ko. Ayaw na ni Manager Yang. Itago mo ang 3 milyon. Huwag na maging sakim. May anak na Akao, baby. Ipinanganak pa din kayo ni mama kahit walang tatay. Bibigyan ko kayo ng masayang tahanan. Jingjing. Berit ka na. Dumating dating asawa mo at bayanan nagkakagilaw. Ano? Pinagaingat kita ha. Si Xiao Jing ay tumakas mula sa amin. Kung tatanggapin mo siya, kakasuhan kita ng kidnapping. Zhang Daqiang. Anong ginagawa mo dito sa trabaho ko? Hindi pa ba kayo tapos sa kaguluhan nyo? Ikaw, Bobby. Tumakas ka sa amin, tapos pumunta ka sa ganitong lugar na magtrabaho. Tingnan mo, di ka pa ba natatakot na Hiwalay na kami ni Zhang Daqiang. Kahit saan ako magtrabaho, wala kayong karapatan. Ang kapal ng mukha mo sabihing walang kinalaman, ha? Nagbigay ng 50,000 sa pamamanhik sa pamilya. Sa 10 taon, kumain ka at gumamit ng sa pamilyas hang namin. Paano mo nasabi na walang kinalaman ito? 10 taon na kaong kasal kay Yingying, parang elila pa siya. Sino ka ba para makialam sa problema ng pamilya namin? Wala akong natanggap kahit isang kusing mula sa dowry noon. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa pamilya ko. Sinasabi ko sa'yo, ang kinuha ng pamilya mo, ikaw ang kumuha. Hindi lang dowry ang babayaran mo, pati na ang 10 taong pagdurusa ko. Naintindihan mo? Tama, 50,000 lahat-lahat. Walang bawas dapat. Saan ako kukuha ng malaking pera para sa inyo? Kung gusto mo, mag-asawa ka na nga. Zhang Daqiang. Hiniwalayan na kita. Anong karapatan mo para pilitin akong mag-asawa? Dahil 10 taon kang asawa ni Daqiang, ni hindi ka man lang nagkaanak sa kanya. Ang nawala sa kanyang 10 taon ng buhay, kailangan mong bayaran. Mahiya kayo, nakaksaya na ze kabatan ni Zingjing. Tingnan mo taktiyan niya, buntis siya. Hindi siya ang may problema, kundi anak mo. Ikaw ay walang hiya. Nagbuntis ka. AKY Buntis. Ikaw ang may problema. Wala akong kinalaman. Naku, pasensya na sa tatay ng bata. Ang 17 henerasyon ng pamilya Lu, baka dito magtapos sa akin. Ang dami namang magagandang babae. Wala ka bang gusto? Ay naku, ikaw talagang bata ka. Sabihin mo nga kay Lola, ang dami-daming babae, wala ka man lang napili. Basta babae, payag kami.
3 buwan na ang nakaraan, nagkaroon ng relasyon si Chengbin sa isang babae. Talaga? Binigyan ko siya ng pera, inaalis ko siya. Yung babae ay sakim at hindi dapat maging asawa ko. Enaku. Huadong, halika, upo ka. Huadong, ikwento mo naman sa amin yung tungkol sa babaeng iyon. Natulog na si Chengbin sa kanya, at hindi siya allergic kay Chengbin. Bakit hindi mo sinabi? Mag-imbestiga tungkol sa babaeng ito. Kung okay ang pagkatao niya, pwede siyang pumasok sa pamilya Lu. Nga, nakahanda na kami ng bilyon-bilyong dowry para sa magiging reyna ng pamilya Lu. Sige, gagawin ka una. Walang hiya, sumama ka sa akin ng taon, hindi ka nabuntis. Pero pagdating sa syudad, lumaki tiyan mo. May kabit ka na ba matagal na? Kailangan pa bang itanong yan? Isa siyang walang hiya. Nabuntis siya, di ba? Hulihin at ibalik sa baryo, palubog sa balde ng baboy. Wala akong ginawa. Pagkatapos ng diborsyo ko lang nagkaanak. Manager Yang, electus SI Jingjing. Kapag nahuli at ibinalik sa baryo, siguradong wala na siyang Bitawan mo ako. Ay, malaki yung tiyan niya. Di natin alam kung kani-kaninong customer siya napunta. Paano kung asawa't anak ng customer ang manggulo? kung lumaki to, maging masama pa para sa ima. Oo nga. Alam ko kung sino ang ama ng bata. Siya SI Lu Chengbin. Si Mr. Lu. Kanino? 3 buwan ang nakalipas, minasahe ni Zhao Jing si MR Lu. Hindi kaya ang bata ay talagang kay MR Lu? Ang kapal naman ng mukha mo, MR Lu, ang pinakamakapangyarihan sa Beijing. Kahit sino alam na hindi siya nalalapit sa mga babae. Paano naman niya magkagusto sa'yo na isang babaeng mula sa probinsya na nag-divorce na? Dinadala mo ay anak na walang pagkakakilanlan ng ama. Ano bang sinasabi? Hindi talagang lumalapit si MR Lu sa mga babae, kaya imposible na siya ang ama. Zhao Jing, nakipagrelasyon ka sa kliyente. Krimen ang ginawa mo. Maliit lang itong lugar namin. Hindi ka na pwede dito. Umali ka na. Manager Yang. Tumigil na ba ang babaeng ito sa mga kalok? Sumama ka sa akin pabalik ng baryo. Papatawag ko kuya mo at asawa niya. Gigisingin ang baryo at isusuksok ka sa lambat ng mga baboy. Tara! Bitawan mo ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na makialam. Ang dating asawa niya at biyena niya mukhang hindi madaling pakisamahan. Huwag mong i-stress ang sarili mo. Bitawan mo ako. Zhang Daqiang, hiwalay na tayo. Hindi na ako babalik sa'yo. Tulong! Bobby ka, naloko mo akeo. Hindi pa kita nasingil sa utang mo. Ngayon ipapauwi kita para makita ng pamilya mo kung gusto nilang ibalik ang 500,000 na bigay ko. Ma, pakiakyat siya. Manager, sa susunod, huwag na tayong kumuha ng mga babaeng kahina-hinala ang pinanggalingan para hindi madungisan ang opisina natin. Ang kapal mo sabihing buntis ka sa anak ni Marlu, parang recycle na gamit. Hindi ka bagay maglinis ng sapatos ni Marlu. Kanina, sino ang sinasabi niyong buntis kay MR Lu? Si Zhu Ying ba iyon na pinag-usapan niyo dati? Sakto 3 buwan, hindi malabong anak ni Marlu yan. Patingin ka. Totoo nga, 3 buwan at mukhang triplets pa. Kailangan kong sabihan agad si Chengbin. Oy Chengbin, 3 buwan na raw buntis yung babae at triplets pa. May tagapagmana na ang pamilya Lu. Naku, magiging tita na pala tayo. Naku, si Lola, ito ang pinakahihintay niya. Anak, ano pang tinitingin-tingin mo? Dalhin mo na siya agad dito. Nagtatrabaho pa siya sa ganong lugar. Baka hindi nga akin yang bata eh. Kahit sabihin na akin yang bata, maari siyang alagaan. Pero siya mismo, hindi mapagkakatiwalaan. Hindi siya karapat Ikaw, sis ni Lu. Yudong, i-check mo NGA yung babay na yan. Tingnan mo kung kay Chengbin nga yang bata sa tiyan niya. Sige. Bitawan mo ako. Tingnan nyo ito, mga kababayan, si Zhao Jing, 10 taon na sa pamilya namin, pero ang tiyan niya tahimik pa rin. Tumakas sa lungsod, nagtatrabaho sa maruming lugar, nagmamasahe ng mga matatandang lalaki, tapos napalobo pa ang tiyan. Mga kababayan, ninakaw niya ang pera ng pamilya Zhang at tumakbo sa lungsod. Gumawa ng ganitong kahihiyan. Pati nga kung sino ama ng anak niya, iwalang nakakaalam. 10 taon ko siyang inalagaan at pinalaki ng maayos, pero siya, hindi marunong magdala ng sarili, at gumawa ng ganitong kababuyan at kahihiyan. Sabi ko bakit hindi nakikita si Zhao Jing. Pumunta siya sa lungsod para gumawa. Tiyan niya, hindi ba 4 o 5 buwan na? Sa tingin ko marami siyang pinatulan sa baryo.
Wala akong ginawa, huwag kayong makinig sa kanila. Hindi mo pa rin eminin? Mga kababayan, sa ginawa niyang ito, hindi ba siya dapat parusahan? Si Zhao Jing ay dapat lamang parusahan. Impormasyon tungkol kay Zhao Jing. Utanyomu. Balita ko si Zhao Jing sa loob ng ilang buwan sa club, pinakamabilis natuto sa message at pinakamasipag. Kaamihan ng customers niya ay babae, tahimik siya habang nagtatrabaho, at dahil sa mahusay ang kamay niya, gusto siyang irekomenda ng mga kliyente. Si Jingjing ay tradisyonal na babae. 10 taon siya sa pamilya Zhang. Kahit inabuso ng asawa at bayenan, nagtiis siya. Ngayon kakahiwalay lang. Nagsisimula siyang muli, imposible siyang magloko. At yung pumunta siya sa suwet ni Marlu, di ba si manager Yang ang may kagagawan? Si MR Hu mismo ang nagpahintulot sa kanya na pumasok. Patay, nakalimutan kong ipaliwanag kay Chengbin. Itapon ang kanyang Bilisan, ihagis ito, batuhin mo siya. Walang hiya ka, sinira mo reputasyon ng baryo. Hindi ako masama, sinisisi niyo lang ako ng walang besehan. Sabihin, hindi ka nagtatrabaho sa massage parlor. Saan galing ang bata sa tiyan mo? Sa hitsura pa lang niya, halatang walang modo. Walang hiya at walang dangal, dapat lang mamatay. Una, sakto, dating ka na. Kung gusto mong palayain ang kapatid mong babae, ibalik mo sa akin ang pabigay kong 50,000. Kuya, tulungan mo AKO. Wala akong ginawang ganoon. Sila ang naninira sa akin. Wala akong kasalanan. Malaki ang bata, sasabihin mo wala kang sala? Paano nagkaroon ng ganitong walang hiya sa pamilya natin, Zhao? Gusto mong ibalik ang pabigay? Balang pak-isa. Araw-araw ka kasing nagpapanggap na maawa, pero ang totoo ay masama ka. Pati mga magulang mo sa langit, hindi makakapanatag sa paglibak sa iyo. Mga taga na yon, ang kabastusan ni Zhao Jing ang sumira sa aming pangalan. Ngayon, alisin ko na ang ugnayan naming magkapatid sa harap ninyo. Mula ngayon, wala na kaming kinalaman sa kanya, buhay man o patay. Fake it, anyo AKO Ginaganito? Umalis ka. Mukhang wala kayong pakialam kung mabuhay o mamatay siya. Mga kababayan, sa ating baryo may isang tao na nakakahiyang masama at bastos. Itapon natin siya sa lawa at ilagay sa kulungan ng baboy. Wallabang tutol? Walong tutol. Itapon sa lawa at ilagay sa kulungan ng baboy. Ano ang sinasabi mo? Si Zhao Jing ba ang inayos para sa bakit hindi mo agad sinap? Dahil nilagyan ko ng pampalabnaw ng dugo ang pabango mo. Natakot akong magalit ka. Kagawan. Ang sabi ni manager Yang at kaibigan niya, napakasipag at seryoso niya sa trabaho doon sa club. Hinding-hindi niya nilapitan ang kahit sinong kliyente bukod sa trabaho. Kaya sa loob ng ilang buwan, ikaw lang ang kasama niya. Ay, mabuti naman. Mukhang ang bata ay kay Chengbin. Si Jingjing ay binalik sa baryo ni Zhang Dakuya. Bastos at walang hiya siya. Galit kay Jingjing dahil buntis ito. Hindi alam kung anong pagpapahirap ang gagawin niya. kababaihan may 3 kasalanan, walang anak, malaswa, relasyon sa iba. Nabuntis ka sa labas at puno ng kasalanan. Kailangan mong malunod sa basket ng baboy para mawala ang dumi. Pakawalan niyo ako. And Amelia, matagal ko nang alam na ganito ka. Di ko na dapat pinatagal pa. Malunod sa basket ng baboy ay mura na para sa'yo. Zhang Dakiang, 10 taon na tayong magkasama, wala tayong nangyaring ganyan. Hindi sa hindi ko kaya magkaanak, kundi si Zhang Dakiang ang may problema. Ay, cow. Paano ka naglalakas loob magsinungaling? Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa kanya. Itapon niyo siya sa basket ng baboy, linisin niyo sila ng anak niya. Palabasin niyo ako. Zhang Dakiang, hiwalay na tayo. DMO KO, pwedeng ganito. Halabasin mo KO. Tumahimik ka. Ikaw ang gastos na pinakasalan, buhay man o patay, akin ka. Papayagan kitang makuha kung sasabihin kong mamatay ka, naiintindihan. Ginagamit ang kulungan ng baboy para magkulong ng alag. Ikaw na walang hiyang babae, dinungisan mo katawan mo sa pagtatrabaho bilang puta at ngayon buntis ka. Dapat kayong mag-anak mo ay malunod sa kulungan ng baboy. Mamatay ang kasuklam-suklam na tao para maiwasan ang pagdadala ng kapahamakan sa nayon. Babaeng mapangalunya, makikiapit ka, malulunod ka sa kulungan ng baboy at di makakaligtas. Hindi KO. Nabuntis ako pagkatapos ng diborsyo ko. AKOY Innocenti Kuya. Tulungan mo AKO. Ang kapal na mukha mong tawagin akong kuya, walang hiya.
Mapunta ka sa kabilang buhay at makita ka ni na mama, sisirain kanila ng pamalo. Wala talaga akong ginawang masama. Kami na anak ko ay inosente, sishang dakiyang ang may problema kami ngay di nagtalik. Ang lakas ng loob mong magliya. Itapon niyo siya. Bilis, itapon niyo siya. Gusto kong mapunta ang babaeng yan at ang batang yan sa pangatlo. Itapon mo na dali. Ihagis ito, ihagis ito, ihagis ito, ihagis ito. Bitawan mo ako. Tingnan mo, lumubog na. Naku naman. Sa wakas ay lumubog ito. Tulungan mo ako. Lu Qingben. Tulungan mo ako. Lakas ka pa ng loob tawagin pangalan ng asawa mo. Talyabag pa yulit. Hahaha. Hahaha. Tama na. Bilisan mo at baksan mo. Zhou-Jing. Pasensya na, medyo huli na ako. Dalian, lumabas ka na. Labas. Ay, Zhou-Jing. Zhou-Jing. Hayaan mo rin silang dalawa na maranasan ang pagpapaligo sa basket na baboy. Nagawa na ang buong pagsusuri kay MS Zhao at ang nasa tiyan niya, wala silang problema. Kung may kailangan ka, ipaalam mo sa akin. Mr. Liu. Bibigyan kita ng 30 milyong Hindi puwid, Mr. Liu. Alam kong ikaw ang may kapangyarihan sa Lushi. Pero isa lang akong diborsyadang babae sa kalagitnaan ng buhay. Di ako karapat-dapat na bigyan ka ng anak. Huwag kang mag-alala pagkapanganak niya. Wala kang magiging kinalaman, hindi kita guguluhin. Sisiguraduhin kong palalakihin ko siya ng maayos. Nagkamali ka ng intindi. Di sinasabing ipalaglag ang bata, kabaligtaran. Dapat mo siyang isila. Binibigyan kita ng pera sa pasasalamat. Simula sa araw na ito, lumipat ka sa bahay ni Lu. Lumipat sa bahay ni Lu. Ay naku, dumating na. Maligayang pagdating, Ginang, sa bahay. Sobrang ingrandi naman ito. Ano bang alam, Emo? Ito ang aming inihanda para kay Jingjing. Oh, ito si Jingjing, di ba? Ang ganda niya, ha? Tunay na maganda. Unaman, sino ang kayang pumigil sa little boss namin? Di ba? Ito ang mama ko. Ito ang lola ko. Magandang araw mga nakatatanda. Mabuting bata, susunod ka kay Chengbin at tawagin lang kami. Jingjing, huwag kang kabahan. Pumasok ka muna sa bahay namin. Tara. Naku Jingjing, ito na ang bahay mo. Ano man ang gusto mong kainin o gamitin, sabihin mo lang kay Chengbin. Huwag kang mahiya. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Naku. Pamilya na tayo, ano bea angi kinalia, tara sumama kasalola para makita angi kwarto mo, tara. Kumusta? Kahapon narinig ko na si Jingjing ay pupunta, kaya inutusan ko silang gawin ito. Magdamag nilang inayos itong pangunahing silid bilang prinsesa na kulay rosas. Maganda bea?
Hindi ba't ito ang kwarto? Halika, wala ka nang masasabi dito. Jingjing, ito na ngayon ang kwarto mo. Gusto Montag ba? Gusto Ko. Pero Cordo and I, Boss Lou. Sigurado ka? Matagal na namin siyang hindi isinasaalang-alang. Pero kung hindi ka comfortable, pwede mo siyang patuluyin sa gabi. Tama, di ba? Mukhang maganda ang paraan na yan. Huwag na, matutulog ako sa guest room. Sige, respeto natin si Jingjing. Bago pa lang siya dumating, wala pa siyang gamit. Samahan mo siya para mamili ng mga kailangan niya. Hindi na, salamat. Hindi ko kailangan. Tandaan mo, Jingjing, lahat dapat ang pinakamahusay. Hindi siya alaga sa iba, sa atin siya special. Salamat po, Lola. Tara na. Bibilhin natin kahit anong gusto ni Jingjing. MRS Lou, andito na lahat ng bagong labas ngayong season. May nagustuhan ba kayo? Napakamahal nito, MRS Lou. Ang isang dress ay nagkakahalaga na mataas. Pwedeng pumunta tayo sa ibang lugar at tingnan pa. Hindi ko gusto. Hindi dahil. Kinalaha, ipake mo lahat. Hindi dahil ayaw ko, masyadong mahal ito. At saka, hindi ko naman kayang suotin na marami. Kung hindi magagamit, gawing dekorasyon. Sinabi ni Lola, ang mga babae walang sawa sa damit. Bumili lang ng damit, halos 1 milyon na, nakakatakot. Alis na ako kagad. Sir Lou, lalabas lang AKO sandali para mag-CR. Anong tinitingnan mo? Huwag mo nang tignan, kahit tignan mo pa, wala kang pambili. Hindi bagay sa gaya mong pobre. Umalis ka na. Okay, Kalang BA. Mr. Lou, MR Lou, anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Halika, pasok ka. May napili ka bang sapatos? wala. Alin ang sapatos? Ito. Ah, mukhang kilala ng dalaga si magkakilala pala sila ni MR Lou. Iligay mo. Hindi kailangan, buntis kasi ako ngayon. Hindi kasha. Kahit di kasya, bumili pa rin tayo para di nahamakin. Akala ng iba ang babae ni Lu Chengbin ay madaling lokohin. Pasensya na MR Lou, nagkamali ako, hindi kita nakilala. Kuhain ko na po ang sapatos para sa ina niyo. Hindi mo na kailangang gawin ito. Ang ganitong parang di pinapansin, sanay na ako sa akin at hindi na bago. Ganon BA, kailangan mong baguhin ang iyong nakasanayan. Anong ibig mong sabihin? Mr. Fu. Masanay ka ng maaga. Ang pakiramdam na niloloko ka. Dahil ito ang magiging pamantayan mo. Sakto lang ang laki. Salamat. Nakabalik na ako. Pagod na galing sa pamimili. Are. Bakit kaunti lang ang binili mo? Chengbin, an ONG nagyari sa'yo? Sobra na yan. Wala na akong kailangang bilhin pa. Ilagay mo lahat sa akin. Ilagay mo sa kwarto niya. Nandito na ikaw. Halika na kumain. Bilisan mo yumupo ka na. Ang daming pagkain. Ang dami at ang sarap. Hindi alam ni Jingjing kung ano ang gusto mong kainin. Espesyal kung hiniling kay Tia Li na magluto ng ilan sa kanyang pinakamasarap na putahe. Halika at tikman mo. Salamat sa iyong pagsusumikap, Titali. Natutuwa akong nagustuhan ito ni Bakit ka nakatayo diyan? Halika at umupo ka. Tara na, mga ginoo, uminom kayo. Haha, ang hirap mo naman ngayong araw. Sino ang nagbigay ng pahintulot na umupo sa mesa? Amoy mantika, sadyang sinisira ang kasyahan?
Mula ngayon, hindi ka na pinapayagan sa hapagkainan. Kunin mo ang iyong mangkok, chopsticks, at pumunta sa kusina. Umalis ka. Hahaha, huwag kayong mag-alala, mga kuya. Normal lang yan sa mga babae. Tara, inom tayo. Baki, Anon-Meron, Jingjing. Wala naman. Nalala ko lang ang mga di masayang bagay. Yung dating asawa ko di niya gusto akong sumabay sa pagkain. Anong klaseng asawa yon? Buti na lang di ka nakaanak sa ugag na yan. Kung nagkataon, baka pinagsisihan mo buong buhay mo. Sa pamilya natin, walang sinuman ang pwedeng pagbawalan ka sa hapag. Kung hindi, babalikan ko sila. Patty ikaw, Chimbin. Bakit mo tinitingnan, Lola? Di naman ako ang nagbawal sa kanya kumain. Sijna. Cumin KPA. Ang nakaraan, hayaang lumipas. Huwag palaging isipin. Magagandang araw, papating pa lang. Salamat. Silly na bata, pamilya tayo. Anong salamat? Tikman mo ito. Salamat. Halika, payat ka masyado. Kumain ka pa. Kumain ka ng maraming gulay, tamis at maasim na baboy. Kumain pa ha, kumain pa, sige, 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 sige. Uy, uy. Naku itong bata, nadaha. Naku. Tama na, si Jingjing nga pala, 3 buwan ng buntis. Pagtagal, lumalaki lalo ang tiyan. Kailan nyo balak kumuha ng lisensya? Lisensya. Hindi nyo ba balak magpakasal? Anong nangyari sa'yo? Pinabuntis mo si Jingjing tapos gusto mong takasan? Kung ganyan ka, wag mo kaming pilitin maging kaaway. Pumunta ka sa bahay niya at managot. Tama SI Lola. Pumunta ka sa bahay niya. Matagal na siyang wala ng pag-asa sa mga anak. Valang Quenta. Makinig ka sa akin. Sa totoo lang, ayaw ko rin naman magpakasal. Kung hindi lang sa bata, plano ko talaga mag-ipon para mag-aral ng review school, tapos susubok ulit mag-college. Gusto mo talagang mag-college? Ayo yan. Ayaw ko rin dahil lang sa bata. Ikinalulungkot namin si Ginoong Lo. Ano ba ang sinasabi mo? Isang tao na nagkaroon ng sakit sa pagiging ama, ang pinakamalaking biyaya sa kanyang buhay ay ang matagpuan ka. Kung gusto mong pumasok sa kolehiyo, ang lola mo ang unang susuporta sa'yo. Pero ganito, ang certificate ng kasal. Kailangan pa rin kunin. Para hindi na maiwan matagal. Sa tingin ko hindi ito patagalin, kumuha tayo ng sertipiko ngayon. Ginoong Lo. Tama. Totoo kasal ay hindi biro. Kailangan ng bata ang kumpletong pamilya. Isaalang-alang ito para sa bata. Pero ayaw ko na magpakasal para sa iba. Noong una ay dahil sa utos ng mga magulang ko kaya napangasawa ko si Sang Dakiang ngayon para na naman sa bata siguro medyo makasarili ito. Pero kung magpapakasal ulit ako gusto ko sana sa isang taong totoo ang nice at mahal ko rin. Naintindihan kayo. Hindi ka talaga mahalan ay Jingjing. Lola PBA Tijulan mo yan. Yingying Zuzuportahan kita. Huwag ka ring magpapatalo sa bandang huli. Kailangan mo ng taong mahal ka. Ang apo ko, si Chengbin, bagamat parang modelo pero walang kakwenta-kwentang kasama. Kung di mo siya mahal, maintindihan namin. Chengbin, sa susunod dapat magpakabait ka. Ingatan lagi ang posisyon mo. Alam ko na hindi ka talaga kaaya-aya magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na. Tama na. Ang dating mong trabaho sa wellness center ay sa ilalim ng aming Lu Group na chain. Inilipat ko na sa pangalan mo. Kung gusto mo pamahalaan, anytime pwede pumunta. Pero wag ka na magtrabaho. Hindi na pa Mr. Lo. Para sa bata ito. May bagong manager sa tindahan. Darating na yon para mag-inspect. Maging alerto. Huwag kayong matulad kay Zhao Jing na natanggal sa trabaho at umiyak sa akin. Naiintindihan nyo, gawin nyo ang trabaho nyo. Ano, sino kaya yung bagong boss?
Madali kaya siyang kausap. Malalaman natin pagdating niya. Nga naman, kung maayos natin ang relasyon natin sa bagong boss, hindi na natin kailangan intindihin yung mga katulad ni Zhao Jing kahit 100 pa sila. Oy Jingjing. Dumating ka na. Hintayin mo na lang ako saglit sa lobby. Akap pa lang ako. Pag natapos na ako, pupuntahan kita, ha? Juying. Zhao Jing, sa pangyayari noong nakaraan, ang gulo, nasira tuloy negosyo natin. Ang kapal mo para bumalik pa. Kung ako ikaw, alis na lang ako ng malayo. Talagang malandi ka. Umakit ka ng mga kliyente lalaki. Sinisira mo reputasyon ng industriya natin. Nakikirita. Nasaan ang mga litreto ko? Hinahanap mo ba ang litratong ito ng mga magulang mo? Ibalik mo sa akin. Bakit? Gusto montag? Pwede naman. Magmakaawa ka muna sa harap ko. Baka sakaling maawa ako at ibalik ko sa'yo. Ibalik mo sa akin. Ayoko nga. Naka. Paano bumagsak? Pasensya na Sinadya ko talaga. Sige, palapasin kita noyon. At isa pa, tanggap na yung pagsibak sa'yo. Umalis ka na at huwag mo na kaming istorbohin. Sandali lang. Hindi ako ang natanggal ngayong araw. Kayo ang dalawa ang natanggal. Hindi ako ang natanggal ngayong araw. Kayo ang dalawa ang natanggal. Anong sinabi mo? Sino ang natanggal? Hindi nyo naintindihan? Ulitin ko, sabi ko, kayong dalawa ang natanggal. Gayon na mismo, mag-impaki na kayo at lumayas dito. Zhao Jing, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Natanggal ako. Sino ang magtatanggal sa atin? Juying Bea? May problema sa isip ang babaeng ito. Akala niya ang dinadala niya ay anak niya Marlu. Hey, nakakatawa talaga. Halika, tingnan nyo na. Sabi ni Zhao Jing, tatanggalin niya ako. Para siyang bagong boss, nakakatuwa. Natatakot ang mga tao, Kung ako sa inyo, agad ko nang alis para hindi pa mapahiya ng husto. May tulong na? Gusto kong makita paano nyo kami papahiya. Sige nga, sabihin mo. Nako, Juying. Hindi ko naman minamaliit ka, pero kung kaya mo talagang sipain ako ngayon, ayos lang. Inom ako ng 1 timba ng tubig na panghugas ng paa. Pero kung hindi mo kaya, ako mismo ang magpapainom sa'yo ng tubig na yun. Sige na. Inumin nyo na ang tubig panghugas ng paa. Hudong, dalhan mo na ng tubig panghugas ng paa. Sage, gagawin ko. Lu. Boss Lu. Hindi ka ba abala sa trabaho? Bakit ka nandito bigla? Narinig ko may bagong boss darating mag-inspeksyon. Tapos na ang meeting ko kaya nadaan lang ako para tumingin. Ikaw kasi. Magheng, dapat mo talagang matutunan pangalagaan ang sarili mo. Salamat. Pwede bang. Hindi natuloy ni Zhao Jing mapasama kay Marlu. Patay na tayo, gagawin natin. Talagang nagalit tayo kay Zhao Jing. Ngayon natatakot, meron pang isang bagay na sasabihin ko sa inyo. Si Jingjing hindi lang si Marlu ang kasama niya kundi siya, ang bagong boss natin. Ano? Boss, kumustaka, monsieur. Kayong dalawa, anggal na kayo. Wag naman. Tahimik. Boss Zhao, pakiusap, may kapatid pa akong nag-aral. Huwag mo akong tanggalin. Mahirap din ang buhay ko at wala akong masyadong pinag-aralan. Kung mawala ang trabahong ito, wala na talaga akong pag-asa. Pakiusap. Pakiusap. Naisen SI, ho, dong shu. Parating na.
Hiro na kayo. Huwag nang mahiya. Inom tayo. Salamat, Ginoong Lu. Salamat. Tara na. Narinig mo ba yon? Si Zhao Jing ang may-ari ng club na ito. Ang babaeng ito ay umangat mula sa simpleng simula hanggang sa maging phoenix. Ang club na ito ay dating pagmamay-ari ng Lugru. Ito si Ginoong Lu. Si Lu Chengbin kaya ito, ang pinuno ng Lugru. May tapang ang babaeng ito, mahusay siyang umakyat sa kama. Ibig sabihin ba niyan ay kikita tayo ng malaking kayamanan? Bill is an MO at Habulan M. Sa wakas, nahuli natin tong babae. Huwag hayaan na makatakas siya. Naku, ma, bakit natin siya hahabulan? Ano pang mukhang bangangat yung huli? Ba't hahabol? Pwede ba nating palampasin ang babaeng ito ng ganun lang? Huwag kayong mag-alala, ma. Yang babae, magkakaroon din ng pagkakataon na mag-isa. Boss Lu, may kailangan pa kayo? AKO. Nakalimutan ko. Itong kwarto ngayon ay sayo na. Pasensya na, nagdulot pa ako ng abala. May iba ka pang kailangan? Huberin mo yung pajama Emma. Ano? Kung ayaw mo, ako na ang gagawa. Anong gagawin mo, Emarlu? Buntis ako, alam mo. May allergy ka ba? Hindi kayo alam kung bakit, wala naman. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Hintayin mo. Oh, ang pahit sa allergy. Kalahating tableta lang. Salamat, Boss Lu. Matulog ka na agad pagkatapos kumain. Ang sakit. Bakit ang Katie? Zhou hirap na hirap ka na. Bakit hindi ka uminom ng gamot? Hindi pwede, buntis ako. Masama para sa bata ang gamot. Huwag kang mag-alala. Nagtanong ako sa doktor. Pagkatapos ng 3 buwan, mababa na ang panganib. Mababa nga ang panganib, pero hindi ibig sabihin na wala na. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang bata. Bakit ka ganyan ka pranka? Hirap na. Mahalaga sa akin ang 3 bata. Siguro mahalaga rin ito sa iyo o kailang sa akin magtiis. Kung ayaw mo maggamot, mag-isip ako ng iba pang paraan. Nagtanong na ako sa doktor. Pwede rin daw ang yelo para mawala ang kati. Eri, Tis Tyson mo. May naririnig. Ay, pakinggan ko rin. Hahaha. Shoo.
Ano nangyari? Bakit nawala ang tunog? Nga, pwede ba yan? Bakit pababa ng pababa ang tunog? Huwag nating iwan si Jingjing na walang ginagawa. Kailangan kong mag-ayos ng doktor para matignan siya ng maayos. Mahalaga ito, kailangan kong linawin. Puminta Kami Makita si Jingjing. Hay, Yingying. Ganun na ang nangyari. Nilagyan lang siya ng ispa. Ang inosente mo naman. Hindi sinasadya ang nangyari sa amin ni Zhao Jing. Kahit hindi sinasadya, natutunan mong mag-alaga ng tao, ha? Nagbalat ka ng hipon at nagdala ng tsaa, at ikaw pa mismo naglagay ng ispa. Hindi lang iyan para mag-alaga. Halatang nine love ka na. Ha? Hindi yan SI Lola. Huwag mag-isip ng ano-ano. Nanay siya ng anak ko, kaya mabait ako sa kanya. Normal yon. Oh. Dahil lang ba siya ang nanay ng anak mo? Inaantok na ako. Uwi na ako para matulog. Magpahinga na rin kayo. Lola, huwag mag-isip ng kung ano-ano. Nanay siya ng anak ko, kaya mabait ako sa kanya. Normal lang yon. Ano ang inaisip mo? Todo naman. Hindi siya mabait dahil sa anak. Dahil sa panabiye, ganito kalinaw, mas maganda. Tara. May ipapakita ako sa'yo. Ano yan? Ba't mo ako dinaan dito? Turuan ng simpleng self-defense. Mr. Liu, buntis ako ngayon. Alam kayo. Turuan lang kita ng simpleng galaw at hakbang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Bakit mo ko tinuturuan ng mga ito? Nag-aalala ako sa'yo. Una, talagang malaga ka. Siguradong magiging mabuting tatay ka. Ano ang tinitingnan mo? Wala naman. Simulan na natin. Ibuka ang mga binti mo, isa sa harap, isa sa likod. Kaliwang paa sa harap, kanang ilagay ang mga kamao dito. Apos suntok ka gamit ang kanang kamay mo. Gamitin ang balikat mo para igalaw ang katawan mo. Subukan mo nga. Mukhang medyo mahirap. Baka gusto mong mag-practice na iba? Sa tingin ko ang ganda ng treadmill na yan. Ano bang maharap doon? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw. Kailangan matuto protektahan ang sarili. Kung makakenkaw ulit na masam, gawin mo lang tulad ngayon. Isang suntok agad. Para hanapin niya sa lupa ang mga ngipin. Naintindihan mo ba? Subukan mo uli. Masyado pa ring mahina. Dapat ganito, isa, dalawa, tatlo. Nakita MOBA? Medio pangit na. Mr. Liu, ganito hindi maganda. Walang masama diyan. Basta hindi maganda. May anak na tayo. Wala akong nakikitang masama at sa totoo lang, maganda pa nga. Sasabihin ko sa'yo. Huwag mong itanggi. Nakikita, kayo yan. Pareho tayo ng nararamdaman. Mr. Liu. Aksidente yung nangyari sa araw na iyon. Meron kasing pabango kaya pumayag ka. Ngayon, walang pabango. Ayaw mo na ngayon. MR Lu, MS Zhao, nakahanda na ang pagkain. Kain muna tayo. Kumain ka pa. Tama nga pala. Mamaya may tutorial class. Naku, ngayon ba kailangan pumunta? Ikaw, Binti KPA. Di kaya maginhawa yan. Tama, Bak. Pagkatapos na lang mga anak.
Matt and na AKO. Gusto kong matuto hanggang kaya ko para marami akong oras maghanda para sa exam sa hinaharap. Regalo sa iyo ni Chenbin, hindi mo ba nagustuhan? Pwede mo siyang pakiusapan na ibigay uli sa'yo. Halimbawa yung gusali sa city center. Hindi yun ang problema. Basta bagay and I Mr. Liu, gusto ko yan. Pero gusto ko ring gumawa ng sarili ko. Gusto kong ipakita ang kakayahan ko. Gusto ko ng sariling negosyo. Sariling negosyo. Kapag ipinanganak na ang bata, tapos alis ka na diba? AKO, Sige kahain na kayo. Busag na AKO. Naku bata, bakit mo kinakausap si Jingjing ng ganyan? walang problema. Ganun talaga ang mga lalaki, minsan may sumpong. Tara, wag mo na siyang intindihin. Oras na yata, kailangan ko na pumasok. Alis na AKO. Papazama kita, ke Chengbin. Di na, mukhang wala siya sa mood ngayon. MS Zhao, pagkatapos ng klase, susunod. Salamat sa abala. Zhou Jing. Bail wala kami, ha? Zhang Daqiang, Sawanabe AKO? Ano ba gusto nayo? Sige. Ayaw nyo magulo, edi ayos, maglabas kayo ng pera. Akala ko sapat na makuha ang dowry ko, pero ngayon gusto ko ng 1,000,000. 5 millions. Bakit di kayo magnakaw ng bangko? Sa tiyan mo, diyan nakalagay ang bangko, di ba? Zhao Jing, sinubukan kong maliit ka. Pero ang dami mo palang diskarte, ang dami mong iniisip. Nakipag-ugnayan ka sa presidente ng Lu Group na si Lu Chengbin at nagdadala ng anak sa tabi. At ano na yan? Ito ay sarili kong bagay, wala kayong pakialam. Hindi niyo makukuha ang isang kusing sa akin kahit na meron ako. Come around man AKO. Hindi ko ibibigay sa inyo. Zhou Jing. Paano nakikipag-usap sa nanay? Sinasabi KOSA. Ako si Zhang Daqiang na nagpakasal sa'yo, kahit na hindi na kita kailangan. Ikaw habang buhay ang babae ko. Huwag mong akalain na porket may sumusuporta sa'yo na Lu ay pwede kang sumigaw-sigaw sa akin. Zhang Daqiang, nag-divorce na tayo. Huwag mo akong hawakan. Sige, ilabas mo ngayon ang 10,000,000, kundi bukas sasabihin ko sa media. Gusto kong malaman ng lahat ng tao na si Lu Chengbin, ang presidente ng Lu Group, ay kumuha ng hiwalay na masahista. Gusto kong malaman ng lahat ng tao. Nakihiyahaya si Lu Chengbin. Sige. Mabuti pangabihan mo na ang media ngayon. Ako si Zhao Jing, walang tinatago, wala akong kinatatakutan. Ano naman kung manggagamot ako? Ano naman kung hiwalay na? Lahat ng kinikita ko sa lugar na ito, malinis na pera yan. Walang tinatago. Nag-divorce ako para lang makawala sa'yo at sa nanay mong tulad mo. Hindi nakakahiya si Zhao Jing. Hindi rin nakakahiya ang mga kasama ko. Kayo ang nakakahiya, mga mapagsamantala at masamang tao. Najing Tao Bayang Anak Ko? Mukhang sawa ka na sa buhay. Ang lakas ng loob mong ito. Tama na, ma. May babi pa sa tiyan niya. Kapag nawala yan, kanino tayo hihingi ng pera? Kasing kapal ng bato ang babaeng ito, duda ako kung bibigyan niya tayo kahit 1 sentimo. Pero kung hindi madali ang buhay naming mag-ina, hindi rin magiging madali ang buhay niya. Ano ang gagawin mo? Yung sanggol sa tiyan mo. Kaya naman kami ni Daki, naging katatawanan na lang siya sa buong nayon. Dahil ayaw mo kaming bigyan ng pera, ipalaglag ko ang batang ito. Kung wala ang 3 batang ito, hindi ka man lang susulyapan ni Lu Chengbin, isang sawimpalad na babae. Haha. Tingnan mo kung gaano ka inalagaan ni Lu Chengbin, kaya maganda ka. Lahat sila ay may dating ng mga tagalungsod. Ano ang gusto kong gawin? Tahimik na pigilan sila. May nasaktan ka ba? Natatandaan mo ba kung paano kita tinuruan dati? Kung may mambuli sa akin ulit. Paluin mo sila hanggat maghanap ng ngipin sa... Chimpi. May 2 punching bag sa harap mo ngayon. Gusto mo bang subukan? Pero wala akong gloves.
Marone KO. Simulan na natin. Jingjing, alam kong mabe kong tao. Ngunit ang kabaitan ay kailangan may kalamangan. Kung ang iyong kabaitan ay sinasamantala na masasama, ikaw ang ginagawa kitang kasabwat. Sa tingin ko hindi mo talaga maintindihan ang babaeng ito. Pinakasalan niya ako ilang taon na binugbog ko siya hanggang sa kalahati na hindi siya nangahas na magsalita kahit isang salita. Hindi naman sa minamaliit kita. Kung maglakas loob kang hawakan kahit isang daliri ko. Unaman, Jingjing. Pero medyo mahina pa rin ito. Ipakikita ko sa iyo kung paano. Anong gagawin mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. ISA pa. Zhaojing. Zhaojing. Sarapi eh? Tahimik. Gayon naman ako ang makikipagtuos sa kanya. Anong gagawin mo? Huwag mong sasaktan ang anak ko. Luluhod ako para makiusap. Aling kamay ang ginamit mong humawak kay tahimik? Tahimik ka lang ha. Ibig sabihin parehong kamay mo ang humawak. Zhaojing. Iligtas mo ang anak kong si Zhaojing. Siya ang may kasalanan niyan. Kahit ano pa, asawa mo siya. 10 taon na kayong magkasama. Hindi mo siya pwedeng pabayaan na lang, di ba? Ang kapal mong sabihin ang 10 taon. Sa mga taon na yon, ako ang lahat sa bahay niyo, nagtatrabaho na parang hayop. Paano, AKO, Trinado? Inalipusta niyo ako, wala akong mga magulang na magtatanggol sa akin. Walang pakialam sa akin ang kuya at hipag ko. Kaya niyo akong sinisigawan kahit magaan ang kasalanan. At binubugbog pag malaki. Sawa na ako, hinding-hindi ko siya ipaglalaban. At saka, ako at ang pamilyashang ninyo. Matagal nang walang koneksyon. Grabe ka na ngayon, nakitulog ka lang kay Lu Chengbin, ilang araw pa lang. Naging masama ka na. Wong Puso. Parang hindi mo na kami kilala. Nagbago na ako. Nagising na ako, pinagsisisihan ko hindi agad nakipaghiwalay sa kanya. Sana noon pa ako hindi naging mabait sa inyo. Jingjing. Alas na tayo. Dalhin siya sa pinakamalapit na ospital at pagkatapos huwag mo nang ipakita kay Jingjing. Pasensya na, parang lagi kitang nag-abala. Huwag ka nang mag-sorry. At kung tutusin, ako ang may kasalanan sa'yo. Kung wala ang batang ito, hindi mangyayari ito. Hindi ko pinagsisihan na nagkaroon na anak kasama ka. Ang ibig kong sabihin, sa tingin ko sa hinaharap, magiging mabuting ama ka. Yan lang. Masaya ako na ikaw ang nakilala ko noong araw na iyon. Salamat sa iyo, Marlu. Mr. Liu, hindi mo ba ramdam na masyadong formal ang tawag na yan? Chengbin. May klase pa ako, alis na ako. Ay. May sugat ka sa kamay. Maging ka, ihintin kita matapos class. Chingbin enito na AKO.
Palagi naman siya yung tumutulong sa akin. Dapat ako ring gumawa ng para sa kanya. Kay at first time kayo lang gone. Pero mukhang mayos naman, di ba? Siguro magugustuhan niya ito. Sino ka? Bakit mo hinahanap sa Chengbin? Hela, ako si Joying. Dala ko ang padala para kay Marlo. Para, empleyado ka ba ng kumpanya? Parang ganun, empleyado ako ng Lu Corporation sa club. Sajay, hindi mo na kailangan pumasok. Ibigay mo na lang sa akin. Gusto ko sanang ako mismo magbigay sa kanya. Ano ba ang dala mo para gusto mong ikaw mismo ang mag-abot? Ikaw na sa club magdadala ng cake kay Chengbin. Anong intensyon mo nito? Ibigay mo rin sa akin yan, ha? Paano mo nagawang si Rain ang pinaghirapan na iba? Pinagirapan, sa tingin mo kakain si Chengbin ng ganitong murang cake? Tingnan mo rin ang sarili mo, puro mura ang amoy mo. Buntis ka pang ha, gusto mo pang akitin si Chengbin. Talaga bang hindi ka tumitingin sa salamin? Nga, kahit sino na lang gustong dumikit kay Boss Lu natin ngayon. Hindi mo man lang tignan ang sarili mo. Nasa isip mo ba talaga na kaya mong lapitan si Boss Lu? Ayun, nahuli ka and gay fiancé ni Boss Lu. Nakakahiya ka. Fiancé and I, Boss Lu? Hindi mo ba siya kilala? Probinsyana lang, siya ang anak ng pamilya Song, si Miss Song Sisi. Magkaibigan ang Lu at Song pamilya mula pa noong bata pa sila. Bumalik si Miss Song sa bansa para magpakasal kay Boss Lu. Tama na, huwag nang makipagtalo sa kanya. Itapon niyo na ang babaeng to na may masamang intensyon. At kung sino sa inyo ang nagpasok sa kanya ulit, papatanggal ko kay Chengbin ng lahat kayo. Hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Bye. Ginagawang ingay nito sa paligid ko. Wala, may dumating lang na maingay na langaw. Inaalis ko na. Bakit nandito? May kailangan? DBA puwid lang daman? Namas kita. Chengbin tapos ka na? Pag natapos ka, manood tayo ng scene. Bagong romance movie maganda. Sa ngayon, hindi ko kaya sumama sa iyo manood ng sign. Ano ibig mong sabihin? May fan na ako at may anak na rin. Tama na. Balang araw imbitahin kita sa kasal. Fiancé, anak, huwag mo sabihin yung babaeng yon. Hindi puwid. Di ba bawal sa kanya ang babae? Hindi ako naniniwala. I-text mo nga si Lu Chengbin. Sino yung babaeng kasama niya? Sa isang oras, gusto ko lahat ng detalye tungkol sa kanya. Talaga namang makinang si Miss Song. Sige na, ayoko na mag-isip. May mga dapat din akong gawin. Magtrabaho at mag-aral. Mag-enroll ulit sa college. Ano nung pinagkakaabalahan mo? Wala naman mas... Nagdadala ka ng cake sa opisina ngayon. Bakit di mo ako hinanap? Nakita ko na ang fiance mo. Fiancé? Nakita mo si Song Gucci. Di kabiye na pinahirap. Di siya tumengi. Mukhang totoo lahat ng sinabi ni Miss Song. Madalas siyang mayabang. Di kabiye na sinaktin. Kung meron, dapat mo akong sabihan. Wala. Actually, AKO at siya. Bagay kayo. Ano? Pareho kayo ng background at pinag-aralan. Ngayong nakita ko siya, ngayon ko lang naisip ang perfect match. Ibig sabihin nito, congratulations, Chengbin. Seryoso ka BA Diane? Siyempre todo yan. Ngayon na bumalik na ang fiance mo. Parang di na bagay na nandito ako. Lilypat AKO. Kung hindi ipaliwanag kay mama. Manatili dito, kahit saan, wag pumunta. May kailangang gawin, aalis muna ako. Hindi mo na ako pinapapayagang umalis. Pero bakit? Ang sakit naman sa puso. Hello boss, may malaking negosyo ako na gusto kong sabihin sa inyo. Ano yung? Ganito kasi, may isang babae noong nakaraan na nag-book sa atin ng 3 babaeng technician. Kailangan nilang magserbisyo sa mga mahalagang bisita nila. Pero may kondisyon, kailangan mong personal na pumunta. Ang alok nila ay 500,000. 500,000 isang araw. 500,000 bawat araw, tama ang narinig mo. Hindi pwede, walang libreng tanghalian sa mundo, napakataas ng presyo nito. Tanggihan mo na lang. Parang hindi na pwede tanggihan ito. Bakit hindi na pwede tanggihan? Nakakapirma na ako ng kontrata,
pag lumabag ako, 10 beses ang multa. 5 milyong piso. Akala ko malaking negosyo ito. Natakot akong mawalan kaya pumirma agad ako ng kontrata. Mali ba ginawa ko? Hayan mo na, ganito na pumunta na lang tayo. Sisi. Pero may bagay na kailangan kitang iayos ng maga. Maligayang kaarawan, balik. Salamat. Ang tagal na natin hindi Bumalik si Sige para makipag-alyansa kay Emarlu. Alyanza? Pero narinig ko kay Huodong dati na meron na siyang girlfriend. Taurian, sigurado ka sa pinagmulan ng balita mo? Kilala si Emarlu sa hindi interest sa mga babae. Kate S.I. Sige. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magingat, baka punitin ko ang bibig mo. Isang babaeng umakyat sa kama ni Chengbin, kasintahan. Babaeng walang hiya. Curious ako, itsura niya para makasama si Emarlu? Di biya curious ka pa, pag-dating niya, malalaman mo. Paumanhin, sino ang host na biging na ito? Miss Song. Napakaswerte, nagkita na naman tayo. Miss Song, nagbooking massage service? Nga, simulan na ang trabaho. Bakit pakiramdam ko na may masamang balak siya? Mayroon ba kayong alitan? Fiancé and I, Mr. Ano? Hindi ba delikado yan? Dapat wag ka na pumunta, ako na lang. Lalo na tiyan mo malaki na. Siya ang pumili sa akin. Hindi niya ako papakawalan. Bahala na. Tara na. Hello, ikaw ang number 6 therapist ng Yikang Health Club. Ako namang Ange Numberten na therapist. Masaya akong maglingkod sa inyo. Siya ang gusto ko. Pasensya na Miss Song, siya ang amo namin, at buntis pa siya. Bakit pag naging boss, nagbago ng landas, bigla na lang minamalit ang trabaho niyang masahista? Pero naiintindihan ko, sa hirap ng pagkalas dito, sino ba ang gustong bumalik? Maunawaan ang natural na damdamin ng tao. MS Song, trabaho ko ito, kaya makakapaglingkod sa iyo. Pero gusto kong itama ito. Kami ay profesional at lehitimong masahe-terapista. Kinikita namin ay malinis at marangal. Marangal na tao kami, kaya hindi kailangan ang pagbabago. Siraan kami, pero huwag ang industriya at mga empleyado ko. Magandang sinabi. AKO ang technician number 10. Natutuwa akong maglingkod sa iyo. Gamitan mo ng puwersa, hindi ka ba kumain? Yingying, ayos ka lang ba? Masakit ng konti. Para nga itong pahirap at hindi masahe. Lahat ito kasalanan ni manager yang na sobrang gahaman. Hindi man lang niya inalam ang totoong sitwasyon, basta na lang pumirma ng kontrata. Sige tuloy mo lang. Hey, Anong ginagawa mo? syempre, para purihin ang serbisyo mo. Gusto kasi kirong. Bigyan ng mataas na level ng serbisyo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng kalokohan. Regular na masahe lang ang ino-offer namin, ala ng iba. Regular doc. Hindi ba gusto niyo malaman sino ang babae na nakatabi ni Chengbin sa kama? Siya yan, yung mismong babaeng nagmamalinis pero sa likod, kahit sino na lang kasama. Narinig ko pa na hiwalay na siya sa asawa. Upano? Ang galing DB. Hindi makapaniwala, unang nakatulog sa kama ni Emarlu ay isang diborsyadang masahista. Diyos ko, baka naman talagang walang karanasan si Emarlu, kaya ganito siya kadesperado. Ang babaeng ito ay sobrang baboy. Talagang nag-asawa na at masahista pa, kaya maraming diskarte. Ni si Emarlu hindi nakayanan. Si Emarlu naman ay nandidiri, kaya ayaw umamin. Kung hindi, bakit magkakaanak na lang siya at hindi pinakasalan? Kung ako si Emarlu, hindi ko rin kayang ipagsabi ito. Kung kumalat ito sa atin, nakakahiya talaga. Naku, nagka-problema nga. Meron akong bagay na kailangan mong iayos na maaga. Sige, Pagdating na oras, sumama ka sa amin. Kapag may kakaibang mangyari, agad kang mag-report sa pulis. sige, huwag kang mag-alala. Hello, SI Mr. Luby A2? Anong ginagawa mo? Halika. Pero ano mo, AKO? Kahit si Emarlu na walang hilig sa babae, mapapabaliw dahil sa iyo. Mukhang magaling ka. Pero marami pa rin akong dapat subukan. Ang ingay mo naman. Guguluhin si Marlin sila. Dalhin niyo sila pala. Pero ano mo, AKO? Hindi pa ako natutulog. Dapat itong magkaroon ng kakaibang lasa. Huwag alalahanin ang anak niya. Maging masaya ka. Mas mabuti kung wala ang bata. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ako magpapakita ng awa sa mga babae. Nangahas kang nakawin ang lalaki ko, Song Sisi. Deserving yan.
Kung makasalubong ko ulit ang masasamang tao, ganito ka na yan. Isang santak. Binugbog siya hanggang sa gumapang na siya sa lupa at nagkalat ang pin. Ang dami namin, akala mo makakatakas ka. Oy, hulihin niyo siya. Basagin niyo ang mga binti niya. Gumuhit ng hiwa sa mukha niya. Saan mo siya hinahabol? Chengben, bakit ka nandito? Tinawag ni Manigirya. Sorry sa paggalit. Hindi ka pa naman huli. Gayon nakinig ako sa'yo, napabagsak ko sila. Ang galing talaga ni Jingjing. Mr. Liu. Saan ka pupunta? Magigani. Huwag hayaang makaligtas. Oo, Bakit hindi pa sila nadadala pabalik? Nabalik na. Magawing. Ipapadapa para magmakaawa sa akin. Mali, si Mr. Lu ayan. Totoo nga, Paano nangyari yan? Sinadya ko talagang hindi siya imbatahan. baka si Mr. Lu nandito para maningil ng utang. Sabi Montag naman, Song Tsitsi, na si Mr. Lu at yung masahista e kunwari lang. Anong kinakatakot mo? Kilala ang pamilya ni Lin sa mga sosyal na tao. Makarespetadong tao. Di ba't hindi bubunutin ni Lu Chengbin ang ulo para sa isang masahista? Oo nga, isa lang naman masahista yan, wala yan. Anong ginagawa ni Mr. Lu dito? Akin na lang. Nalala MOBA. Ano na kong sinabi sa'yo? Ano? Sanayin mo na sarili mo na maramdaman yan. Lu Chengbin, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Isa lang siyang masahista. Hindi mo ba naisip na nakakababa ito sa'yo? Sino ang nang-api sa'yo kanina? Huwag kang matakot ituro. Siya. Lu, mali ako. Talagang mali ako. Nakikiusap, alang-alang sa tatay ko, palampasin mo na ako, hindi ko na ulitin. Dalhin siya sa labas. Sabihan si Lin na simulang gayon. Itigil ang pakikipagkatrabaho sa mga Lin. Mr. Lu, wala kang kasalanan, Mr. Lu. Zia, si Song Zitsi. Siya ang may pakana ng lahat. Wala akong kasalanan, Mr. Lu. Naakusahan lang ako. Mr. Lu. Ikaw ang may pakana. Ako rin ang sadyang nag-anyaya sa masahista at pinalabas na pinapahiya ni Lin. Ano na yon? Ano? Gusto mo rin bang pagmalupitan ako para sa babaeng yan? Pero huwag mong kalilimutan, ang tatay ko ang nagligtas ng buhay mo. Tama ang sinabi mo. Noong aksidente, si Unkol Song ang nagligtas. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong patay kasama ng mga magulang ko. Para sa Unkol Song, hindi kita gagalawin. May gusto akong itanong. Ano yun? Gusto mo BAKO? Gusto mo ba akong Baka naman nagpaplano si Boss Lu na magpropose sa harap ng lahat. Tama rin, isa namang masahista, imposibleng pakasalan niya. Bilis, samantalahin mo na ang pagkakataon, magtapat ka na kay Boss Lu. Tama na. Kung ganun, hindi na ako mag-aalangan sa mga susunod kong sasabihin. Ok lang, sabihin mo na. Paulit-ulit mo na lang ginagulo si Jing dahil gusto mo ako. Pero idagdag ko, umasa ka na lang na wala kang makukuha. Hindi kita gusto noon, ngayon, sa hinaharap. Ikaw, Miss Song, akala mo mataas at kagalang-galang ka. Pero sa totoo lang, makitid ang pag-iisip mo at dominante. Para sa akin, hindi ka karapat-dapat sa kahit ano, lalo na. Hindi ka may kumpara sa mabait at mahinahong si Jing. Kaya. Song Sisi, tama na ang kahihiyan. Yung gawin mong ibaba ang sarili mo ay mas lalo lang nagbibigay ng inis. Kailangan ba talagang ipahiya mo pa ako sa harap ng lahat? Hindi ba't ikaw rin ang may kagagawan nito? Umalis na tayo. Jing! Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, si Zhao Jing ay kasama ko. Sa hinaharap, sinuman namang api sa kanya, timbangin niyo muna ang kakayahan niyo. Jing. Bakit nakikipag-agawan ka sa akin sa lalaki? Lu Chengbin, ganun na lang ba tapang mo na ipahiya ako? Hindi ko papayagan na maging masaya kayo. Chengben. Salamat sa iyong gayon.
Yan lang? Parang hindi ka seryoso ah. Eddie, ano ba dapat? Lumapit ka nga konti. Lapit mo pa. Anong gagawin mo? Tika lang. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kailan nagustuhan. Baka na, nadala ako sa init ng iyong puso. O kaya naman, unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na agad ako. Kaya na, huwag mo akong iwan, pwede ba? Ayan, kanya na. Hindi. Pero Miss Song, hindi ba siya ang fiance mo? Sino ang nagsabing fans ko siya? Kung totoo yun, kaya kong tanggihan siya sa harap ng maraming tao. Pero ikaw nagsabi nung araw na yon. Ano ang sinabi ko? Wala akong sinabi. Ikaw, pero hindi mo sinabi. Pero hindi mo rin naman pinaliwanag sa akin. Nagsiselos ka. Hindi kaya. Hindi ako nagsiselos. Kung sabi mo hindi, edi hindi. Jingjing, kaninyang cake na ikaw gumawa. Naglalawi ako ilang araw. Sige. Gagawan kita. Andiyan kayong lahat. Nandito na uli si Kuya. Sakto lang. May sasabihin ako sa inyo. Ikakasal kake Jingjing? Halos ganon nga. Tutubayan? Nagtanong lang naman ako. Ano bang nangyayari dito? Naku, huwag mo nang paikutin, sabihin mo na. Lola, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon magsalita. Ako, mag-organisa ng isang public banquet at ito rin ang aming engagement party ni Jingjing. Formal na ipapakilala siya sa lahat. Hati na rin ang aming anak. Magaling yan. Si Jingjing ay buntis na. Malaki na ang tiyan niya. Dapat matagal na nating pinatunayan ito para sa kanya. Sang-ayon ako diyan. Mag-isa na siya, wala siyang karamay, hindi natin siya dapat pabayaan. Tama. Ito ang magiging desisyon. Oo naman. Hindi pwede. Hindi pwede. Narinig ko lahat ng sinabi niyo kanina. Sa tingin ko, ang bagay na ito, kailangan pang pag-isipan. Ayaw maging parte ng pamilya namin. Kasalanan mo, walang kwenta kaya di ka gusto ni Jingjing. Hindi ganan. Paano ba dapat? Ang ibig mong sabihin ay gusto mo si Chengbin, di ba? Hindi ito ang mahalaga. Ito ang mahalaga. Yumi po. Kung gusto mo ako, bakit hindi pumayag? Kahit na hindi ko kailanman minalit ang sarili ko, hindi ibig sabihin na ganoon din inisip ng iba. May mga taong gumagamit ng sismis para saktan kayo. Napakabuti niyo sa akin. Kung ako'y maging sanhi ng pagkasira sa inyo, ano ang ipinagkaiba ko sa mga taong walang utang na loob? Ang batang ito. Para sa atin lahat ito. Tingnan mo tak. Ang bait ng batang ito. Nakuha mo ang biyaya na ito noong nakaraang buhay mo. Sa buhay na ito, dapat mo siyang pahalagahan. Una. Kung naiisip ko ang mga tsismis na iyon, hindi tayo magkikita. Naiintindihan mo. Ang pamilya Lu, sa loob ng 100 taon, anong klaseng bagyo o unos ang hindi pa naranasan? Noong panahon na iyon, ang lola ko dati ay naging mananayaw, pero ano ngayon, kahit gaano pa kababa ang pinagmulan. Hindi yon nakapigil sa kanya para maging alamat na hinahangaan sa mundo ng negosyo. At ang mga tsismis lang naman ay parang hangin lang. Kung ang buhay natin ay idinidikta ng mga bagay na di mo maintindihan, at hinahangan pa ang ating kaligayahan, napakalungkot naman nun. Tama ang sinabi ni Mama. Sulitin ang kasalukuyan, pahalagahan ang tao sa paligid. Tama yon, hayaan mo na ang mga tsismis, bahala na sila. Sige. Ibig sabihin ba niyan ay pumapayag ka na? Aba, may malaking kasiyahan na naman sa pamilya Lu. Swerte lang talaga. Tara, magdasal tayo. Magdasal tayo, Tara, magdasal tayo. Kakagawa kayo lang nito. Tikman mo. Pakain mo, AKO. Masarap ba? Masarap.
Batedi KPA nagshashef lenjekars? Anong tinitingnan? Bumibili ako ng regalo para sa mga apo ko sa hinaharap. Tingnan mo ito, paano yung 3 long life lock? Matagal ko nang napili, 3 gintong kirin. Puro lang gintong kirin? Wala yan sa 3 jede na guanyin na inalagaan ko pa. Mas maganda talaga sa akin. Sigurado ako, magugustuhan talaga ni Jingjing yung sa akin. Ay naku, huwag na tayong mag-away, yung akin talaga ang pinakamahusay. Impossible, Yan. Bakit hindi natin tanungin si Jingjing? Sige, akin talaga ang magugustuhan niya. Siege Tara Tara. Huwag kang tumayo. Kami ay nandito, paitanong lang ang opinyon mo. Paborito mon amant Ange Golden Quilin, di ba? AKO. Huwag kang magdikta. Jingjing, baka ang pinakagusto mo ay ang longevity lock, tama ba? Baka gusto mo ang Jedi Guanyin. Nabendisyunan ko yan, magdadala ng swerte sa'yo. O hayaan na lang natin si Jingjing ang magsabi. Siege sabihin Montag. Gusto ko lahat. Totoo ang sinasabi ko. Mabait kayo sa akin, kaya kahit anong ibigay nyo, gusto ko. Hay naku, Jingjing, napakamaagap mo talaga. Ikaw ang paborito ko, di ba? Ikaw ang pinakagusto ko. Naku, mas maganda talaga akin. Walang tutorial ngayon, kaya ayusin ko na ang bahay. Maglalaba ng damit at bedsheet. Turion natin si Jingjing Magmajong Ngayon. Pakungkulang tayo ng isa, hindi na maghahanap. Oo nga. Jingjing, bihira ka magpahinga sa bahay. Pahingain mo na lang siya. Nga naman. Mamaya, ipapagawa ko ng bird's nest soup. Ipadadala ka o kay Yingying. Sisi. Jingjing, anong ginagawa mo? Jingjing huwag kang padalos dalos. Kalma ka. Jingjing, kung may mangyari sa'yo. Paano na si Lola? Nene Lola. Anong nangyari sa inyo? Jingjing, paano kung may nangyari sa'yo? Anong gagawin natin kung may sama ng loob ka? Sabihin mo kay mama. Si Chengbin ba ang nang-away sa'yo? Tatawagan ko siya at kukwestiyonin. Wala naman. Ano na bang nangyari sa inyo? Si Jingjing ay sobrang nag-alala sa amin. May nangyari ba sa inyo sa bahay? Hindi kayo, alam nangyari nagsalita ng masama sa telepono. Yui na AKO. Ang lalaking may pamilya talaga ay iba. Pag uwi galing trabaho, diretso agad sa bahay. Pag nag-asawa ka, kailangan mo akong bigyan ng malaking pulang sobre. Asawa. Sa 2 araw na ang muling inihanda ni Lolo ang damit. Kung ayaw mo ng pagsukat dahil sa abala. Mamalay ka na lang, baka mapagod ka. Iyon ang kanilang kagustuhan. Paano ko pipili na basta-basta? Isa-isahin ko silang susubukan.